Napakasakit nga para sa isang magulang. Kuya Kim Atienza, sobrang nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanyang anak. Ito ay hindi normal na kamatayan, kundi ang pagkuha sa sarili niyang buhay. Sa kanyang naging pahayag sa Instagram, sinabi ni Kuya Kim na it's with deep sadness that we share the unexpected passing of our daughter and sister Eman. She brought so much joy, laughter, and love into our lives and into the lives of everyone who knew her. Eman had a way of making people feel seen and heard, and she wasn't afraid to share her own journey with mental health. Her authenticity helps so many feel less alone. To honor Eman's memory, we hope you carry forward the qualities she lived by: compassion, courage, and a little extra kindness in your everyday life. With love, Kim, Feli, Jose, and Eliana. Nagbalik tanaw nga ang mga netizens sa naging interview ni Tony Gonzaga sa Tony Talks kung saan ibinahagi ni Eman Atienza ang nasabi nga pong trauma nito o kung saan nagmula at na-develop ang kanyang mental health issue. Doon ikinuwento ni Eman sa Tony Talks kung paano siya naabuso ng kanyang yaya at ang mga bagay na ginawa sa kanya noong bata pa siya. Ayon kay Eman, sa edad na 3 o 4 ay maraming mga bagay na hindi magaganda ang ginawa sa kanya ng kanyang yaya tulad ng pananakit at pananakot. Dahil busy ang kanyang mga magulang sa trabaho, sinabi ni Eman na mas marami ang oras na kasama ang kanyang tagapag-alaga na hindi din naging maganda ang itinuro sa kanya. At sa kanyang pagiging teenager, naging biktima din siya ng pambubuli. Sa interview na ito, napakalaki talaga ng role ng magulang sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Bantayan at alagaan sila sa kasama ang pagmamahal at pagtuturo sa kanila tungkol sa Diyos. Nakikiramay po ang lahat sa nasabi nga pong pagpanaw ni Eman. Ibinahagi din ni Kuya Kim Atienza na mayroong bipolar na sakit ang kanyang anak. Kuya Kim Atienza, inamin noon na may bipolar disorder ang anak na si Eman Atienza sa isang naging report na ibinahagi noon ng Smart Parenting. Naikwento ni Kuya Kim ang pinagdaraanan ng kanyang anak sa mahabang panahon. Narito ang naging pahayag noon ni Kuya Kim taong 2023. If a child has mental health issues and it's clinical, then family support is not enough. Inamin niya ang kahalagahan ng medical attention dahil may nangyayaring hindi nila naiiwasan. Dagdag pa niya, despite the fact that we give her so much love, so much attention, and so much understanding, there have been attempts at self-harm. Kaya naman taong 2022, nag-post si Kuya Kim ng appreciation message para sa anak na si Emma na noon ay nagsisimula ng makarecover sa kanyang mental health issue. Nagkaroon pa siya ng advocacy tungkol dito. Post ni Kuya Kim, "My dearest Eman Atienza, it took a lot of courage for you to post this. You are making your papa cry. I love you so much. Mama and Papa are here for you all the time. Tight, tight hug, dear daughter. I've been hiding a huge chunk of my life from a lot of people, and I feel like I'm ready to share my full truth. Mental health is a huge part of my life. Having to hide it seems unethical and as if I'm ashamed, and I'm not ashamed whatsoever. Though nobody should go through the things I have, I am proud of the fact that I am able to start healing and that I am grown from those experiences. Nobody should be left in the dark about mental health. That's what I've found at Mentality Manila, a mental health organization." Yan ang naging pahayag ni Eman.